Isipin mo ang mga matatapang na Datu, Lakan at Raha na nakilala mo sa part 1, paano sila nagtapos bilang isang bansa. Paano sila nawala ng sariling pagkakakilanlan. May isang madilim na kabanata na nag-uugnay sa lahat ng ito. Ito ang kwento ng tulay na nagbago sa ating kasaysayan magpakailanman. Simulan na natin. Magandang araw mga ka-VBS. Sa unang bahagi nakilala natin ang mga kahariang bumubuo sa ating mga isla. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang kabanata na hindi madalas na ikinukwento. Alamin natin kung paano nagkaisa ang lahat ng ito sa ilalim ng iisang watawat, isang prosesong puno ng pakikibaka at pagbabago. Ito ang panahon ng missing link. Ang mga Espanyol ay hindi dumating na may layuning sumakop lang. Ginamit nila ang isang matalinong sistema na tinatawag na redusyon. Kung dati, ang ating mga ninuno ay nakakalat sa mga ilog, bundok at tabing dagat. Pinilit silang lumipat at mamuhay sa mga sentralisadong lugar na tinatawag na pueblos o bayan. Ang lahat ay nakatira na Bajo de las Campanas o sa ilalim ng tunog ng kampana ng simbahan. Kung ang ating mga ninuno sa kaharian ng Tondo ay nakakalat sa mga pampang ng Ilog Pasig at Manila Bay, pinagsama-sama sila sa mga bagong itinatag na bayan tulad ng Tondo, Quiapo at Santa Cruz. Ang mga taga-kaharian ng Maynila naman na nakatira sa tabi ng Ilog Pasig ay pinagsama-sama sa loob ng Intramuros na naging sentro ng kolonyal na gobyerno. Sa Cebu, kung saan matatagpuan ang rahanate ni Humabon, binago ng mga Espanyol ang lugar at ginawang Villa del Santísimo Nombre de Jesus na ngayon ay ang Cebu City. Ang mga tao mula sa maliliit na barangay sa paligid ng isla ay pinagsama-sama sa bagong pueblo na ito. Hindi ito isang maayos at mapayapang paglipat. Sila ay pinilit. Ang ating mga ninuno ay parang mga bihag na inilayo sa kanilang mga lupain at kabuhayan. Naging malaking hamon ang pakikibagay sa mga bagong kapitbahay na dati ay magkakaiba ang kultura at paniniwala. Nagkaroon ng mga alitan, ngunit sa takot sa parusa ng mga Espanyol, napilitan silang magkaisa at mamuhay ng magkakasama. Ang mga dating kaharian sa Visayas at Mindanao, tulad ng Butuan at Tapitan, ay unti-unting nawalan ng kapangyarihan at tuluyan ng naglaho ang kanilang mga pangalan sa mapa. Ang kanilang mga yaman, lalo na ang ginto, ay napunta sa kamay ng mga Espanyol. Ang kanilang mga tradisyonal na kalakalan sa Asya ay napalitan ng galleon trade. Ang paglipat na ito ay tuluyang nagpabago sa kanilang pamumuhay. Ang mga maharlika na dating nagmamay-ari ng mga lupain at nagkokontrol sa kalakalan ay nawalan ng tunay na kapangyarihan at naging mga kabesa de barangay na lamang na tagapagpatupad lang ng mga utos ng Kastila. Ang mga dating magsasaka, mangingisda at mga ngalakal ay napasailalim sa sistemang pinilit sa kanila. Ang pagkawala ng kanilang kalayaan ay nagresulta sa paghihirap at pagkawala ng kanilang dating kaayusan. Tatlong sandata ang ginamit ng mga Espanyol upang itali ang mga kaharian. Number 1, relihiyon, ang pagsakop sa kaluluwa. Ang Katolisismo ang naging pinakamalakas na puwersa sa pagsasanib. Bago ito, ang bawat kaharian ay may sariling paniniwala mula sa animismo, sa Islam, hanggang sa iba't ibang tradisyonal spiritual. Sa pagdating ng mga pari, nagbago ang lahat. Sa pagpapabinyag, binago ang pangalan ng ating mga ninuno mula sa mga katutubong pangalan patungo sa mga pangalang Kristiyano. Ang mga dating ritual at pagdiriwang ay unti-unting napalitan ng mga fiesta ng mga santo. Ang dating Diyos ng araw o bathala ay napalitan ng isang bagong Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng iisang direksyon at pananaw. Ang reliyon ang naging glue na nagbuklod sa atin. Number 2, gobernasyon, ang paghina ng datu.
Dati, ang bawat kaharian ay may sariling batas at pinuno, binago ito ng mga Espanyol. Ang mga dating datu at lakan ay nawalan ng tunay na kapangyarihan at ginawang mga kabesa de barangay o pinuno ng kanilang bayan. Hindi na sila namumuno sa mga kaharian kundi sa mga opisyal na lugar na itinatag ng Espanya at sila ay nasa ilalim ng Gobernador General. Ito ang unang pagkakataon na ang hiwa-hiwalay ng mga teritoryo ay napasa ilalim sa iisang gobyerno. Ang dating mga pinunong mandirigma ay naging tagapagpatupad ng utos ng mga dayuhan. Ito ay isang dramatic na pagbabago sa dating sistema. Number 3, ekonomiya at kalakalan. Ang pagkontrol sa kayamanan. Upang maging sentro ang Maynila, itinatag ang galleon trade. Dito ang Pilipinas ay naging tulay sa pagitan ng Asya at Amerika. Ang mga produkto mula sa China tulad ng seda at porselana ay dadaan sa Maynila na nagdala ng malaking kayamanan ngunit nagbigay din sa Espanyol ng buong kontrol sa ating ekonomiya. Ang mga dating malayang mga ngalakal tulad sa Butuan at Tondo ay napilitang sumunod sa sistemang ito. Ang yaman na dati ay pag-aari ng mga kaharian ay ngayon ay napunta na sa mga Espanyol. Sa loob na mahigit 300 years, ang hiwa-hiwalay na kaharian ay naging isang kolonya na pinangalanan ng Espanya na Las Islas Filipinas. Dahil dito, unti-unting nabuo ang isang bagong pagkakakilanlan, ang pagiging Filipino. Ngunit, ang apoy na kanilang pinagsama-sama ay siyang sisilaban ng revolusyon. Mula sa pagiging isang kolonya, sumiklab ang apoy ng himagsikan. Nag-alay ng buhay ang ating mga bayani tulad ni Rizal at Bonifacio. Ngunit, hindi pa doon nagtatapos ang laban. Sumunod ang digmaang Pilipino-Amerikano at digmaan ng panahon ng Hapon, kung saan muli tayong nakipaglaban para sa kalayaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi tayo sumuko. At sa wakas, noong July 4, 1946, natupad ang ating pangarap. Isinilang ang Republika ng Pilipinas. Mula sa makahariang pinamunuan ng mga matatapang na datu hanggang sa pagiging isang bansa sa ilalim ng iisang bandila, ang ating kasaysayan ay hindi isang simpleng kwento, kundi isang epikong paglalakbay ng tapang, pagkakaisa at pagmamahal sa kalayaan. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa seryeng ito, mga ka-VBS. Para sa mga nais magkaroon ng malalim na pag-unawa, ang lahat ng source na ginamit namin para sa research na ito ay makikita sa description box sa ibaba. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pa nating kwento.